Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng 10 taong gulang na batang si Raul. Isang batang mahilig makipag-away at mayabang. Ngunit isang araw ay nakapatay siya ng isang uri ng ibon na kung tawagin ay tagak. Dito niya makikilala ang isang diwatang magbibigay sa kanya ng kaparusahan. Ano ang matutuklasan niyang lihim sa mutyang ibinaon sa kanyang dibdib? Magagawa pa kaya niyang makaligtas sa sumpa at labanan ang pinuno ng mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang kwento ng buhay at pakikipagsapalaran ng batang may mutya ng ginintuang tuka ng tagak. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tol! Tinamaan ka na lintik na bata ka! Bakit nakikipag-away ka na naman? Awat na! Bitiwan mo ng leeg ni Dante! Baka mapatay mo siya eh! Ano na naman ba ang pinag-aawayan nyo? At nakikipagbasag ulo ka na naman, ha, Raul? Paano? Kasi doon si Raulon tutay eh. Ipinagkakalat ba naman sa mga kaibigan niya na hindi raw niyo po ako tunay na anak kasi maputi raw po ako at maitim kayo. Ang sabi pa eh, tatay ko raw po ang mga tagak na nakikita doon sa likod ng kalabaw. Hindi ko talaga mapapalampas yun, tay! Ano naman? Kung maputi ka at hindi ka katulad ng kulay ng balat ko, ha? May mawawala ba sa'yo? Nagmana ka naman sa namatay mong nanay eh. Pambira ka talagang bata ka, oo. Tapos nagpapaniwala kang tatay mo ang ibon. Tao ka eh. Paano mo magiging tatay ang ibon? Hay nako! Tara na nga, umuwi na tayo. Hindi mo na sana pinatulan. Ano pong hindi papatulan, tay? Pinagkakaisaan po nila ako eh. Ipapakita ko sa kanila na wala silang laban sa akin. Bitiwan niyo po ako, tay. Babasagin ko ang pagbumuka ng mga hayop na yan. Tumigil ka na! Raul! Kapag hindi ka pa tumigil, tatamaan ka na sa akin, sinasabi ko sa'yo. Kapag ito nakarating na naman sa barangay, nako, mapapatalsik na talaga tayo sa baryong to. Halika na! Tara na, anak! Pabayaan mo na sila. Hindi pa tayo tapos, Dante. Papatayin kita sa oras na sinabihan mo pa ako ng ganun. Tama na, anak. Wala namang katotohanan ng ibinibintang nila sa'yo eh. Kailan ka bang titino na bata ka, ha? Palagi ka na lamang nakikipag-away. Tay, bitiwan niyo nga po ang braso ko. Bakit po ba niyo ako kinakaladkad? Sila po ang sabihan niyo, tay, hindi ako. Hindi po nila ako tinitigilan eh. Hindi po ba kayo apektado sa mga sinasabi nila? Baka po ba niwala ako sa kanila at isipin ko nga pong hindi kayo ang tunay kong ama? Hoy, talagang tinamaan ka ng lintik, ano? Kung hindi kita totoong anak, hindi kita mamahalin. Matagal na kitang itinapon siguro dahil sa ugali mong yan. Walang mawawala sa akin, anak. Kahit ganun man ang isipin nila. Ayoko lang na palagi ka nalang nakikipag-away sa mga batang yun. Aba, binabansagan ka nilang batang sanggano. Baka pagdating ng araw wala nang gusto makipagkaibigan sa'yo dahil sa ugali mong yan. Kaya siguro nagiging malupit ka sa mga taga-ano dahil sa kanila, no? Tama kayo, tay. Hindi ko mapigilan ang galit ko. Nakakainis. Sana po hindi niyo ako inawat. Nabasag ko sana ang mukha ng hayop na yun. Mabuti na po yung hindi ako magkaroon ng kaibigan kesa naman po palagi nila akong pinagtatawanan. Saka, sandali po, tay. Saan po ba tayo pupunta? Saan pa? Di sa bukid. Tutulungan mo ako magtanim ng palay. Tay, ayoko po. Hindi naman po bagay sa akin na magtanim ng palay. Kayo na po ang nagsabing maputi ako. Baka maging magkasing kulay pa po tayo, tay. Ayaw mo nun? Hindi ka na nila tutuksuin dahil magkakulay na tayo? Hindi bali na lang po. Basta ayoko po magtanim ng palay. Ay nako, kung ayaw mo magtanim ng palay, dalhin mo na lang ang kalabaw sa kabilang damuhan nang makakain naman. Payat na si Konji eh. Ayoko po, tay. Basta ayoko po rito sa bukid. Makakakita na naman po kasi ako ng ibon dito eh.
Nakakainis po kasi ang ibong tagak na yun na ipinantutokso nila sa akin. Sinasabi po nila sa akin na malabo raw po tayo yumaman. Pag itim na raw po ang tagak, tapos titingin sila sa akin, sa katatawa. Kita niyo na yun? Nakakainis po talaga. Kumukulo ang dugo ko kapag nakakita ako ng mga tagak. Ang tingin ko po sa mga ibon ay si Dante. Teka. Para naman yata nagdadaylang ka na lang eh. Para hindi ka maobligang tumulong sa akin sa pagtatanim ng palay. Hindi naman ako magagalit eh. Magsabi ka lang anak, kung ayaw mo talaga. Tayo naman eh. Ang kasabihan ngayon ay ang pagputi ng uwak. Ang ibig sabihin nun ay imposibleng mangyari. Hindi yung pag-itim ng tagak. Alam mo bang bukod sa kulay puti meron din kasing kulay ng ginto ang ibong mga tagak. Pambihira silang makita dahil kakaibang nilalang sila. Ano po? Meron ganun po bang tagak, Tay? Oo naman. Kaya lang, bihira lang talaga yung magpakita sa mga tao. Talaga bang di mo ako tutulungan sa pagtatanim ng palay, anak? Hindi po, Tay. Mas gugustuhin ko pa pong gumala sa bundok kaysa magtanim ng palay. Ang lalim po ng putik at takot din po ako sa mga linta. Sige na. Ay nako, wala na talaga akong masabi sa mga dahilan mo. Ang bilis mong makahanap ng katwiran. O sige, mag-iingat ka na lang sa pagsuot sa gubat at maraming mga ahas ang nakatira sa kakahuyan. Ang mabuti pa, isama mo ang kalabaw natin. Kahit hindi mo na siya bantayan, basta't pakainin mo lang siya sa may damuhan. Sige na nga po, isasama ko na nga po si Konji. Pero kapag may tagak na namang dumapo sa likod niya, babatuin ko na po talaga ng bato Natatakot din po kasi ako sa mahahaba nilang tuka Ang may 10 taong gulang na si Raul ay nag-iisang anak ni Mang Kaloy at Aling Lorena na maagang namatay sa sakit sa puso. Nakatira sila sa liblib na baryo ng San Isidro kung saan ay disiplinado ang mga tao. Maigpit din na ipinapatupad ng kapitan ang batas na sa tuwing sumasapit ang 6:00 ng gabi, ang mga kabataan ay kailangan nasa loob na ng kanilang mga pamamahay. Maging ang mga kababaihan, lalo-lalo na ang mga buntis, ay kailangang nasa loob na ng kanilang mga tahanan. Samantalang ang mga kalalakihan naman ay obligadong magronda sa gabi upang panatilihin ang kaligtasan ng mga mamamayan sa baryo. Dahil yun sa madalas na pambibiktima ng mga hindi nakikilalang nilalang. Marami na ang napapatay at madalas ay mga babaeng buntis. Habang ang mga kalalakihan naman ay matagal nang nawawala at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang pagroronda sa baryo at pagpapatupad ng karpyo. Kung minsan naman ay marami rin silang natatagpo ang mga biktima na hindi naman taga ron sa kanilang lugar. Nanggaling pa yon sa kabilang baryo. Kaya pinaniniwalaan na ang aswang na dumadali ay may pakpak. Karumal-dumal ang sinasapit ng biktima dahil butas ang tiyan ng mga ito na parabang nanggaling yun sa malaking tuka ng ibon. Wala pang nakakakita sa mga aswang na gumagala sa gabi, maliban na lamang sa mga iniiwang bakas ng mga paa nito sa lupa. Huwag nang matigas ang ulo mo, anak, ha? Umuwi ka kagad pagsapit ng 4:00. Alam mo na kung bakit, di ba? Marami ang nagkalat na aswang sa paligid. Baka memaya niyan matsyempoan ka. Opo, Tay. Sa isip ni Raul, habang naglalakad papalapit sa kinatatayuan ng kalabaw, hindi totoo ang mga aswang. Maniniwala lamang siya kung makikita yun mismo ng kanyang mga mata. Pero sa totoo lang ay may hinala siyang gawa-gawa lang yun ng punong barangay nila upang tuluyang mahawakan sa leeg ang mga tao. Sa katunayan ay ilang termino na ang nagdaang butuan ay hindi pa napapalitan ang kanilang kapitang si Mang Tasyo. Kaya hinala niya ay tinatakot lamang nito ang mga tao at yun ang gusto niyang patunayan. Dahil kapag nagkataon, sisikat siya
at malalamangan na niya si Dante. Mapapatunayan niya sa mga ito na matapang siya. Ano kaya kung abangan ko talaga ang aswang dito sa gubat at patutunayan kong wala talagang aswang? Pag nagkataon, ako ang pinakamatapang na bata at sisikat ako sa lahat. Paniguradong tirik na naman ang mga mata ni Dante sa inggit. Habang patalon-talon sa pagtakbo si Raul, ay napansin niya mula sa hindi kalayuan ang tagak na nakadapo sa likod ng kalabaw na si Konji. Mahaba ang tuka nito na nakatanaw sa kalayuan ng bundok habang abala sa pagsabsab ng damo ang kalabaw. Nasa gitna ito ng palayan na nakatiwangwang at walang nakatanim na palay dahil namatay ang may-ari ng lupa. Isa sa mga biktima ng aswang ang may-ari ng danawan o palayan na sinasaka ng ama. Bago lumapit sa ibon, ay sumulyap muna siya sa kinaroroonan ng kanyang ama na abala sa pagtatanim ng palay. Sinigurado niyang hindi nito makikita ang gagawin niya sa tagak. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi nang mabuo sa isip ang kanyang plano. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit dito at dumampot ng may katamtamang laki ng bato para batuhin ang ibon. Saktong paglipad nito, ang pagpukol din niya ng bato rito at tinamaan sa dibdib ang tagak. Nagkikikisay itong bumagsak sa lupa na parabang hinahabol nito ang hininga. Nakita na rin na may dugong lumabas sa ilong ng ibon. O ano? Akala mo makakalipad ka pa? Teka, bakit naman nagkikisay ka? At maliit lang naman ang bato na ibinato ko sa'yo Pabihira. Akala ko ba matapang daw ang mga tagak? O ano? Laban! Tumuka ka ngayon! Hindi pa nasiyahan si Raul at sinipa pa niya ng sinipa ang kaawa-awang tagak habang habol pa rin ito ang hininga. Nakabuka ang tuka nito at may umaagos na dugo sa bibig nito. Imbis na maawa, ay masaya pa siyang kinuha yun at hinawakan niya sa paa habang sinisipat sa kakaunting sikat ng araw. Patiwarik sa ere. Hindi na nito nagawang magpumiglas dahil nasaktan ito sa batong tumama sa dibdib nito. Hindi naman ako masama Ilalapag kita rito sa bato na may mga langgam. Sila na ang bahalang humusga sa'yo. Tapos babalikan kita mamaya para malaman ko kung nakaligtas ka ba o namatay ka. Kapag namatay ka, panalo ko. Hindi na ako tutuksoy ni Dante dahil isasampal ko sa pagbumuka niya ang bangkay mo. Alam kong takot siya sa mga ibon, kaya lintik lang ang walang ganti. Pero kapag nabuhay ka, aba, swerte mo na yun. Inilapag ni Raul ang ibon sa may bato na may umpukan ng kulay pulang langgam. Pinagmasdan na muna niya ito bago niya iniwan at kinuha ang tali ng kanilang kalabaw. Dinala niya ang hayop sa kagubatan kung saan ay marami itong masasabsab na mga damo. Pagdating niya sa gitnang kagubatan ay naisip niyang matulog muna. Nakaramdam siya ng pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Kaya naman, agad siyang nahiga at nakatulog. Malakas na huni ng mga ibon ang narinig ni Raul nang siya ay magising sa kanyang kinahihigaang damuhan. Madilim na ang paligid at tanging sikat lamang ng buwan ang nagsisilbi niyang tanglaw. Ang kalabaw naman ay nakalugmok sa lupa at sa tingin niya ay natutulog na rin. Nanlalaki ang kanyang mga mata, nakinusot-kusot pa ang kanyang mga mata dahil iniisip niyang baka nagkakamali lang siya o nananaginip lang. Hala, ano na kayang oras na? Diyos ko, hindi ko na malayang napasarap pala ang pagkakatulog ko. Nako, lagot talaga ako kay tatay nito. Inabutan ako ng karpyo. Mabilis na bumangon si Raul at nilapitan ang kalabaw na natutulog sa kahoy na kanyang pinagtalian. Subalit napansin niya ang malaking ibon na nakadapo sa sanga habang nakatingin sa kanya. Matagal na siyang nakakakita ng kwago o butbot, pero kakaiba ang ibon na kanyang nakikitang tila nakangisi sa kanya. Mapupula ang mga mata nito
na lumipad papalapit sa kanya. Nagulat siya nang bigla itong nagbuka ng pakpak at lumalapit sa kanya. Alam naman niya na naaalagaan ng tao ang mga ganong klaseng ibon, kaya naman inilahad niya ang kanyang braso. Kampante siyang hinintay ang pagdapo nito sa kanyang kamay. Kaya lang, bago pa man ito lumapit sa kanya, ay unti-unti nang humaba ang mga kuko nito. Nagbago ang mga mata nito at mas lalo yung lumaki. Kasabay ang paglapag nito sa lupa, ang pag-aanyo nito bilang isang taong kwago na may pakpak. Nakakatakot ang anyo nito na may mahahabang tuka. Ang mga mata nito na kulay dilaw ay tila nagbabagang apoy. Huwag! Huwag kang lalapit! Maawa ka! Lumayo ka sa akin, nalimaw ka! Lumayo ka! Huwag mo akong papatayin! Maawa ka! Anong sinasabi mong maawa? Naawa ka ba na pinatay mo ang asawa ko kanina? Hayop ka! Hindi ka pa nasiyahan. Iniwan mo pa sa bato na puno ng langgam. Kaya gagawin ko rin sa'yo ang ginawa mo sa asawa ko! Patawad po! Hindi ko po alam ang sinasabi niyo! Hindi mo alam? Sinungaling! Sinadya kong patulugin ka upang iparamdam sa'yo ang takot na naramdaman ng asawa ko kanina habang pinaglalaroan mo siya. Lintik lang din ang walang ganti. Parurusahan kita hanggang sa gustuhin mo nang mamatay! Teka, sandali lang naman po, taong kwago. Taong ibon. Ano po magtatawag ko sa inyo? Hindi ko po talaga sinasadya. Tsaka, imposibleng asawa niyo po ang tagak na yun. Kwago po kayo, hindi ba? Umikot ang nilalang mula sa kanyang harapan at nagulat siya nang magpalit ito ng anyo. Naging isang taong tagak na may gintong tuka. Nanlaki ang kanyang mga mata at kinurap-kurap pa para masiguradong hindi nga siya nagkakamali sa kanyang nakikita. Kasunod, ang pagbalik nito sa dating anyo bilang taong kwago. Ang mga balahibo nito sa katawan ay parang baluti na gawa sa bakal na kahit na anong sandata ang tumama sa katawan nito ay hindi yun tatagos at tatalab. Itinaas nito ang kamay para bang may malakas na puwersang humigop sa kanyang katawan papalapit sa nakabukas nitong palad. Hinawakan nito ang kanyang liig nang magaspang nitong kamay. Takot na takot siya sa itsura ng aswang na taong kwago, lalo na nang makita niyang ang balahibo nito ay unti-unting naging dalawang sungay na tumutubo sa ulo nito. Mas lalong nagkulay pula ang mga mata nito at bigla niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang liig dahil sa palad nito. Umangat ang kanyang paa sa lupa habang sakal siya ng nilalang. Kahit anong pagpupumiglas niya ay hindi siya makaalis-alis sa kamay nito. Patawad po! Hindi ko talaga sinasadya! Bitiwan niyo na po ako! Maawa po kayo sa akin! Huwag niyo po akong papatayin! Malas mo lang dahil hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Pero dahil sa hindi ako kontento na basta ka na lamang patayin, pahihirapan kita sa pamamagitan ng isang parusa. Kahit saan ka magpunta, ay hahabulin ka ng mga tagak na halimaw. Tutukain ka nila, pati ang iyong mga mata. At kapag tapos na ako sa pagpapahirap sa'yo, saka kita papatayin at ipapakain naman kita sa mga alagad ko. Hindi, wag po! Ayoko po! Hindi na po ako uulit talaga! Hindi na po ako malalakit na mga tagak! Patawarin niyo na po ako! Hindi ko po talaga sinasadya yun! Hindi mababawi ng paghingi ng tawad ng sumpa. Lahat ng ginawa mong pagpapahirap sa aking asawa ay doble ang mararanasan mong hirap. Ito ang kabayaran sa pagiging masama ng ugali mo. Sa tuwing sasapit ang gabi sa kabilugan ng buwan, mag-aanyok ang taon tagak at tutugising ka ng mga tao. Manghihina ka kapag hindi ka nakainom ng dugo ng tao at kapag hindi ka sumunod sa tawag ng iyong katawan
mahihirapan kang huminga hanggang sa mawalan ka ng balay. Pero bago yun, gagawin ko muna ito sa'yo. Ano pong gagawin niyo dyan? Nakikiusap po ako. Huwag niyo na po akong sasaktan. Tama na po, parang awa niyo na. Teka, ano po ang bagay na yan? Ito ang mutya ng kinintuang tuka ng tagak. Ibabaon ko to sa dibdib mo upang sa tuwing sasapit ang gabi ay makakaramdam ka ng pananakit ng katawan mo. Titigil lang ito kapag nagbago na ang anyo mo. Wag! Wag po! Ipinakita muna ng mabuti ng taong Kwago ang kumikislap na tuka ng tagak sa kanyang harapan. Bago yun ubod lakas na ibinaon sa kanyang dibdib. Halos magkandaihi siya sa kanyang shorts dahil sa sakit. Naramdaman niya ang pagbaon ng dulo ng tuka sa kanyang laman, pati na ang pagbulwak ng dugo sa kanyang dibdib. Umagos yun hanggang sa kanyang tiyan. Dahil sa kirot ay napasigaw siya ng malakas, saka naman siya binitiwan ito at bumagsak siya sa lupa. Nananahimik ang asawa ko habang nagpapahiya sa likod ng kalabaw niya. Dahil sabi na, natutuwa siya sa inyong mag-ama. Madalas daw niya kayong nakikitang magkasama sa palayan. Ipinagmamalaki pa niya na balang araw ay ikaw ang papalit na kapitan dahil matapang ka raw at walang inaatasang laban. Kaya hindi ko matanggap na ginawa mo yun sa kanya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo nararanasan ang sakit kung paano kang pagtulungang kagatin ng mga pulang langgam. Ngunit sa pagkakataong ito, mga langgam na pula na mas malalaki sa mga langgam na nakita mo ang gagamitin ko sa'yo. Itinaas ulit ng nilalang ang kamay nito at naramdaman ni Raul ang pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa. Saka malakas siyang bumalandra sa isang puno. Misteryosong dumikit ang kanyang katawan sa puno at ang mga baging na nakalaylay ay nagmistulang nagkaroon ng buhay at iginapos ang kanyang dalawang kamay payakap sa katawan ng puno, kung saan ang mga nakatirang langgam na ligha o langgam na pulang kahawig ng putakte ang nakikita niyang naglalakad papunta sa kanyang kinakapitan. Halos magtatatalon siya sa takot at paghingi ng tawad sa nilalang na may taglay na kapangyarihan. Parang awa niyo na po. Sige na, pakabalan niyo na po ako dito. Ayoko na po. Hindi na po talaga ako ulit. Makakalaya ka lamang sa sumpang ibinigay ko sa'yo kapag gumawa ka ng kabutihan para sa iba. Magkakaroon ka ng kakayahang lumaban sa mga halimaw. Makikipag-agawan ka sa kanilang pagkain. At kapag hindi ka lumaban sa mga kampo ng kadiliman, ikaw naman ang papatay nila. Pero kailangan mong kumilos na parang aswang sa pamamagitan ng pag-inom ng kanilang dugo. Ipabalik ko sa iyo lahat ng ginawa mo sa aking asawa. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong iwan dito. Magpasalamat ka na lang at hindi pa kita pinapatay. Ipagdasal mong makaligtas ka sa mga aswang. Dahil kung hindi, wawasakin nila ang katawan mo para makuha ang mutya na nasa loob mo. Isang malakas na pagaspas nito ng pakpak ang nagpasigaw kay Raul. Iniwan siya ng nilalang habang mahigpit siyang nakatali sa katawan ng puno. Nagsimula na ring gumapang ang mga langgam papunta sa kanyang ugat. Kaya naman, halos magpumigla siya sa pagkakagapos, ngunit masakit na ang kanyang kamay, sanhi ng pagkuskus ng baging sa kanyang pulsuhan. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Pinagsisihan na niya ang kanyang ginawang pagpaparusa sa tagak. Tay! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ako! Ngunit walang nakakarinig kay Raul. Tila bingi ang paligid sa kanyang pagsigaw, hanggang naramdaman niya ang masakit na kagat ng langgam sa kanyang dibdib.
kaya mas lalong lumakas ang kanyang sigaw. Takot na takot siya, lalo pa, at ang ibang langgam ay pumasok sa ilalim ng kanyang short, sa tenga at ilong. Sa isip niya ay sobra siyang nagsisisi. Nagdasal siya na sana ay bigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay, na may taong makakita sa kanya at kalagan siya ng tali. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman. Para na siyang mababaliw sa bawat pagkagat ng langgam sa kanya. Patawad! Patawad, Tagak! Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdaanan mo sa ginawa ko sa'yo. Ang sama ko! Ang sama-sama ko! Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na! Diyos ko! Patawad po! Tulungan niyo po ako! Sa dami ng tinamong kagat ng langgam sa katawan ni Raul, ay para nang gustong bumigay ang kanyang katawan. Mabuti na lamang at narinig niya ang boses ng kanyang ama. Nagsisisigaw ito, kasama ang malakas na liwanag ng apoy sa paligid, mula naman sa dalang sulo ng mga tanod. Anak! Raul! Nasaan ka? Anak! Tay! Tulong! Tulungan niyo po ako, parang awa niyo na! Hindi ko na kaya! Taktong paglapit ng kanyang ama, nawalan naman siya ng malay. Hindi alam ni Raul kung gaano siya katagal na nakatulog. Nagising siya sa mahihinang pagsampal ng palad ng kanyang ama sa kanyang muka. Raul! Raul! Raul, anak! Gumising ka! Sagot, anak! Sagot! Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang ama na namumugto ang mga mata na parang nanggaling sa matagal na pag-iyak. May benda na rin ang kanyang dibdib at kinapa ang kanyang sugat. Nandun pa rin ang mutyang isinaksak sa kanya ng nilalang na nagparusa sa kanya. Napahagulgulo siya ng iyak sa harap ng kanyang ama. Nagpapasalamat siyang nabuhay siya at nakaligtas. Mahigpit siyang yumakap sa leeg nito, kaya naman mahigpit din siyang niyakap ng kanyang ama. Sino bang nakaaway mo sa gubat at kinailangan ka pa nilang itali sa puno, anak? Nakita mo ba mga taong gumawa nito sa'yo, ha? Tay, pinarusahan po ako ng isang taong kwago. Ibinaon niya po sa akin sa dibdib ko ang mutya po ng ginintuan tuka ng Tagak. Ano? Sandali, Raul. Hindi kita maintindihan eh. Nasaan ang sinasabi mo mutya ng ginintuan Tagak? Wala naman akong makita. Huminahon ka muna. Baka nananaginip ka lang tungkol sa mutyang sinasabi mo. Tay, nakabaon po sa dibdib ko. Tay, tanggalin niyo po ang benda ng sugat ko. Makikita niyo po ang tuka ng Tagak. Tanggalin niyo po, Tay. Natatakot po ako. Ang sabi po ng nilalang na nanakit sa akin kagabi, magiging taong Tagak daw po ako at hahabulin daw po ako ng mga aswang kahit saan pa po ako magpunta. Tay, natatakot po ako. Ayoko po ng ganun. Anak, hindi totoo ang taong Tagak. Saka wala naman nababanggit sa akin si Lolo Esmi. Siya ang gumamot sa'yo. Ang sabi niya wala daw akong dapat na ipag-alala sa'yo dahil ligtas ka na daw. Maya-maya ay sumilip ang matanda. May hawak itong malinis na basong may laman na tubig. Ngayon lang niya nakita ang matanda, subalit nakangiti ito sa kanya na para bang kilalang kilala siya nito. Tay, sino po siya? Siya si Lolo Esmi, ang matandang albularyo dito sa ating lugar. Hindi mo ba siya natatandaan? Siyang gumamot sa iyong ina. Mabuti naman at gising ka na, Raul. Kaloy, pwede mo ba kaming iwan muna ng anak mo? May pag-uusapan lamang kami. Sige po, Lolo. Ipagtitimpla ko na lamang po kayo ng kape. Sige, Raul, huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Nakangisi ang matanda sa kanya nang ilapag nito ang dalang baso sa kanyang lamesa. Naupo ito sa kanyang tabi
at inalalayan siyang makaupo sa katre na gawa sa kawayan. Kumusta ang pakiramdam mo, Raul? Mabuti naman po. Salamat po sa paggamot sa akin. Nakita niyo po ba ang tuka ng tagak na nakabaon sa dibdib ko? Bakit wala pong nakikita si tatay? Hindi niya talaga makikita ang tuka na nakabaon sa iyong dibdib dahil hindi yon makikita ng isang ordinaryong tao. Maliban na lamang kung may tangang mutya ang hahawak sa iyo at magkakaroon ng malakas na reaksyon sa katawan. Pero walang sino man ang dapat na makaalam sa nangyari sa iyo, Raul. Pero, bakit kayo po? Nakikita po ninyo. Dahil isa akong antingerong albularyo, alam ko kung anong hirap ang mga pinagdadaanan mo kagabi. Dahil ang nagbigay niyan sa'yo ay ang pinakamalakas na diwatang nangangalaga sa kalikasan ng mga ibon. Kung ganun po, alam niyo po kung anong klaseng nilalang ang umatake sa akin kagabi? Oo, gano'n na nga. At kagaya ng nabanggit ko kanina, nasa ilalim ka ng parusa ng diwatang nagalit sa'yo. Ano ba naging kasalanan mo sa kanya at umabot sa sukdulan ang parusa niya sa'yo? Nagkasala po ako sa kanya, Lolo. Napatay ko po ang tagak na hindi ko po alam may mabuting diwata pala at asawa po ng nilalang na nagbaon ng mutya sa dibdib ko. Tulungan niyo po ako, Lolo. Natatakot po ako. Paano po ako makakalaya sa parusa niya? Madali lang. Gumawa ka ng kabutihan sa ibang tao. Magbago ka at wag nang maging malupit sa mga nilalang sa paligid natin. Mabuti na lamang at parusa lang ang ibinigay niya sa'yo. Kahit papano ay binigyan ka niya ng pagkakataon na magbago at itama ang nagawa mong pagkakamali. Sobra na po ako nagsisisi sa mga nagawa ko, Lolo SB. Huli na po para humingi ng tawad sa tagak na pinatay ko. At sama-sama ako po. Hindi ko po alam na ang tagak na pinahirapan ko ay lihim pala namin tagahanga ni tatay. Umagos ang masaganang luwa sa mga mata ni Raul. Sa isip niya ay sobra man siyang nagsisisi, ngunit hindi na niya maibabalik ang buhay ng tagak. Naramdaman niya ang palad ng matanda sa kanyang balikat. Kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung ang magiging kapalit ng paglaya mo sa parusa ng diwata sa iyo ay buhay mo, gumawa ka ng mabuti at unahin mo sa pagsugpo ng mga nilalang na umaatake sa baryo. Ang mga alagad ng dilim na pumapatay sa mga tao, sila ang dapat mong paslagin para mabuhay ka. Malay mo, kapag nakita ng diwatang nagbabago ka na at marami ka ng inililigtas na buhay, ay magkaroon ng panibagong pagkakataon para maitama ang mga pagkakamali mo. Pero, paano po yun, Lolo? Tuwing sasapit po ang gabi, ay magiging anyong taong tagak daw po ako. At kailangan ko daw pong uminom ng dugo ng tao. Natatakot akong baka hindi po ako magtagumpay na lumaban sa mga aswang. At ito na po ang katapusan ko. Paano na po ang aking tatay? Mag-isa lamang po siya. At hindi ko rin po kayang uminom ng dugo ng tao. Kamatayan ang sasapitin mo kapag hindi mo sinunod ang diwata. Hindi ka basta-basta mapapahamak dahil may taglay ka ng kapangyarihan. Ang mutyang nakabaon sa dibdib mo, kung talagang nagbabago ka na, naharapin ng bukal sa loob mo ang parusa sa'yo, suklian mo ng kabutihan, imbis na kasamaan. Sa ganung paraan, mawawala ang sumpa. Yun nga lang, kailangan mo magtiis para mabuhay ka. Maya-maya pa ay bumalik ang kanyang ama. May dala na itong 2 tasang may laman na kape. Ibinigay ni Mang Kaloy ang isa kay Lolo Isme, na tumayo na rin para kunin ang baso na may laman na tubig. Inumin mo muna itong gamot na ginawa ko para sa'yo, para mawala naman ang pamamaga ng kagat ng langgam sa balat mo. Sige na, inumin mo na, iho. Salamat po, Lolo Isme. Pagkatapos mo naman, itong kape inumin mo na rin para bumalik na ang lakas mo. Ay, oo nga pala. Mamaya ay may darating akong bisita dito sa bahay. Kalalaya lang niya mula sa kulungan.
Maging mabait ka sa kanya, ha? Utang ko sa kanya ang buhay ko nang minsan niya akong iniligtas sa pananalakay ng mga aswang. Sinong kaibigan ba tinutukoy mo, Kaloy? Si Gestoni po, 10 taon po siyang nakulong at ngayon lang po ako nakatanggap ng sulat mula sa kanya na dito raw po siya pansamantalang tutuloy sa bahay. Mabuti na po yun at nang matulungan niya kami maghanap ng mga nilalang na umaatake sa mga tao. Bakit po, Tay? Dating manunugis ng aswang si Gestoni. Marami na siyang napatay pero minalas lang siya sa huling aswang na napatay niya. Mabuti naman pala at nakalaya na siya. Salamat nga pala sa kape, Kaloy. Aalis na rin ako. Ang gamot na ibinigay ko sa'yo, Raul, palagi kang iinom ng gamot, ha? Nang hindi mas lumala ang sugat mo sa katawan. Sinabi ko na sa iyong ama kung ano ang mga dapat gawin. Nang makalabas na sa loob ng silid si Lolo Isme, ay sila namang dalawang mag-ama ang nag-usap tungkol sa lalaking kaibigan nito. Hindi maitago ng kanyang ama ang tuwa nang ito ay magbalita sa kanya. Pero kahit nakangiti ito sa kanya, ay nababakas niya sa mga mata nito ang lungkot na hindi niya alam kung para saan. Tay? Bakit po? Wala to anak. May bigla lang akong naalala. O sige na, inumin mo muna ang kape at magluluto naman ako ng tanghalian natin. Sige po, Tay. Pagkaubos naman po ng kape ay pupuntahan ko po si Dante para humingi po ng pasensya sa nangyari kahapon. Ang tangkasan ng paghakbang ng kanyang ama para lumabas ng kwarto ay natigil sa ere. Nakakunot ang noo nitong napatingin sa kanya at nagtatakang lumapit. Tama ba narinig ko, anak? Hihingi ka ng pasensya sa mortal mong kaaway? Tama ba? Tay, nagkamali po ako. Naging malupit at mayabang po ako sa kapwa ko mga bata. Hindi ko hinabaan ng pasensya ko hanggang sa nakagawa po ako ng kasalanan. Sa kagustuhan ko pong ipakita sa kanila na mas angat ako sa kanila, nakapatay po ako ng tagak. Kaya ito po ang nangyari sa akin. Sisimulan ko po ang pagbabago ko sa paghingi po ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Sana po pala, tumulong na lang ako sa inyong magtalim ng palay. Hindi po sana nangyari to sa akin. Kaya nga hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo eh. Pero anak, sana nga ituloy-tuloy na ang pagbabago mo. Nandito lang si tatay, anak, ha? Palagi ako nasa likod mo. Okay, sige. Dahil sa gagawin mo ngayon, lulutuan kita ng paborito mong adobong atay ng manok. Wow! Sige po, Tay. Salamat po. Pagkatapos lumabas ng kanyang ama sa kanyang kwarto, hanggang sa pagpalit niya ng kanyang damit, ay hindi mawala sa isip ang mga sinabi sa kanya ng matanda. Kahit kinakabahan siya, dahil baka imbis na paniwalaan siya, ay pagtawanan lamang siya ni Dante. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang ginawa bago lumabas ng kanilang bahay. Dahan-dahan ang kanyang hakbang nang tinahak niya ang mabatong kalsada papunta sa bahay ni Dante. Halos pagtinginan siya ng mga tao nang makita ang mga sugat niya sa kanyang katawan. Mula sa kagat ng mga langgam, parang gusto niya nang umalis ng mga sandaling yun, pero kailangan niyang gawin yun. Mabuti na lamang at nakita niya kagad si Dante. Nakikipagsuntukan ito sa kalaro nito dahil nagkadayaan daw sa turumpo. Umawat siya sa mga ito at nagpaawat naman, pero si Dante galit pa rin sa kanya dahil sa nangyari sa kanila kahapon. Dante, tapusin na natin ang away sa pagitan natin. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo kahapon. Hindi ko sinasadya. Inilahad niya ang kanyang palad bilang pakikipagkaibigan niya rito. Ngunit tinignan lang yun ni Dante at napaatras pa ng hakbang. Tila hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Bakas din sa mukha nito ang pagtataka na nakatingin sa mga sugat niya. Bukal sa loob kong paghingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong mali sa inyo. Alam kong mahirap paniwalaan to, na ang isang katulad ko ay hihingi ng tawad sa'yo. Pero Dante, naiintindihan kong
walang mapupuntang mabuti ang pakikipag-away sa'yo. Mas lumapit si Raul sa nakatayong si Dante. Inilahad niya ang kanyang kamay dito at naluluwa ang mga matang tinanggap ang paghingi niya ng tawad. Nagyakap sila habang tinatapik ang likod ng bawat isa. Nagpalakpakan ang mga taong nakakita sa pagbabating yon ni Dante at Raul. Sila noon ang madalas na laman ng away, kaya masaya ang mga tao nang makitang si Raul mismo ang nagpakumbaba sa paghingi ng tawad. Akma na sanang aalis si Raul para umuwi sa kanilang bahay nang matigilan siya nang makita ang lalaking nakatayo sa labas ng bakuran. May dala itong bag at habol ng tingin sa kanya. Nilampasan niya lang ito at diretso niyang tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Nilakihan na lamang niya ang hakbang ng kanyang paa nang maramdaman niyang nakasunod sa kanya ang lalaki. Balbas sarado ito at hindi mabasa ang ekspresyon ng muka ng lalaki. Bigla siyang kinabahan dahil inisip niyang baka aswang yun at nagpapanggap lang na tao. Lalo na at sinabi sa kanya ng matanda na hahabulin siya ng mga aswang. Kaya hindi siya nakatiis at hinarap niya ang lalaki. Sino ka? Bakit sinusundan mo ako, ha? Sandali. Huwag ka matakot sa akin. Pamilyar kasi ang pangalan mo sa akin eh. Pati na ang edad mo. Kilala mo ba si Kaloy? Napaunat siya ng tayo at biglang naalala ang kwento ng kanyang ama tungkol sa kaibigan nitong darating daw at pinagkakautangan daw nito ng buhay. Kaya naman, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang makilala ang lalaki. Kayo po ba si Mang Gestoni? Ako nga. Kilala mo pala ako. Opo, kanina lang po kayo naikwento ni tatay. Tara po, sumunod po kayo sa akin. Salamat naman. Akala ko nagkamali ako ng batang sinundan eh. Masaya silang nagkwekwentuhan sa mabatong kalsada nang biglang may humarang na 5 lalaki na parehong mga lasing. Tila gusto ng mga ito na guluhin si Mang Gestoni. Lalo pa at hinawakan siya sa balikat ng mga ito at itinulak pa siya sa gilid ng kalsada. Napaluhod siya sa lupa kaya naman nasugat ang kanyang tuhod. Nang muli siyang tumingin sa lalaki ay pinapalibutan na ito ng mga lasing. Raul, ayos ka lang ba ha? Mabilis na lumapit sa kanya si Mang Gestoni para alalayan siyang tumayo. Pero hindi siya nagpahawak rito. Kaya bago ito nakalapit sa kanya, ay hinawakan ito ng mga kalalakian at kinuha ang dala nitong bag. Tila may hinahanap ang mga ito sa loob ng bag. Pati na sa loob ng bulsa ni Mang Gestoni. Humingi ang mga ito ng pambili ng alak. Ni hindi nito sinubukan lumaban habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sandali lang naman mga pare. Sino ba kayo? Bakit kailangan ko magbigay sa inyo ng panginom? Huwag po kayo magbibigay sa kanila, Mang Gestoni. Mga tambay po sila na walang silbi kundi manggulo lang. Magtrabaho kayo mga pare. Huwag kayong manghingi sa mga taong walang lakas na lumaban sa inyo. Ang lalaki ng katawan nyo, hindi kayo lumaban ng patas. Hindi nagustuhan ni Mang Alex ang sinabi ni Mang Gestoni. Kaya naman, bigla nitong sinuntok sa muka si Mang Gestoni. Bagsak sa lupa si Mang Gestoni, kaya si Raul ang kumilos. Hinawakan niya ang paa ni Mang Alex na sisipa sana sa tiyan ni Mang Gestoni. Nakakunot ang noo nito na hindi makawala sa malakas na kamay ni Raul. Sinubukan nitong magpumiglas. Bigla yung sinuntok sa muka saka sinipa ang masaylang bahagi ng katawan nito. Namilipit ito sa sakit. Natakot ang mga kasama nito at hinilang pakaladkad si Mang Alex papalayo sa kanila. Saka sinulyapan ni Raul ang natitigilang si Mang Gestoni. Mang Gestoni, alam niyo po bang naiinis ako sa mga lalaking hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili? Sa paanong paraan niyo po iniligtas si tatay? Para po kasing wala sa itsura niyo ang marunong makipaglaban. Yun ba? Pagpasensyahan mo na ako, Raul.
Iniisip lang kita na baka madamay ka kung lalabanan ko sila. Paano mo siyang napabagsak? Kakaiba ang lakas mo ah. Hindi na po mahalaga kung gaano po ako kalakas. Kaya po ba hinayaan niyo ako masaktan? Tumayo na po kayo dyan at baka bumalik pa ang mga yun at magtawag ng resback. Bago lang po kayo sa lugar namin. Kaya siguro pinagtripan nila kayo. Pasensya na po. Pero kapag alam niyo pong nasa tama kayo, lumaban kayo. Ayoko po sa mga taong duwag. Saglit lang. Saan ka pupunta? Pauwi na po ako. Kung gusto niyo po sumunod sa akin, maglakad po kayo. Hindi naman po kayo nasaktan eh. Kaya hindi niyo kailangang alalayan. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na iniwan niya ang lalaki. Ni hindi niya ito nilingon, basta tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Kaya mas nainis siya sa bagong dating na lalaki. Para bang mabigat ang loob niya rito. Baka lang sa nakita niyang kaduwagan ni Mang Gestoni, kaya siya nadidismaya. Pagdating nila sa bahay, ay nakita niyang nakatayo ang kanyang ama sa pintuan. Lumawak ang ngiti nito nang makita ang lalaking kasama niya. Kaloy, nandito na ako. Uy, Gestoni! Mabuti naman at nagkita na pala kayo ni Raul. Teka, kumusta pala ang biyahe mo? Ayos lang. Masaya naman. Ang laki na pala ng pinagbago ng San Isidro. Oo, tama ka. Pero ang mga nilalang sa paligid, mas lalo silang dumarami. Hindi sila nawala. At mas maraming lalaki nawawala at hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Huwag na natin pag-usapan yan. Pumasok na tayo sa loob. Tumingin ang dalawang lalaki sa gawi ni Raul habang pinag-aaralan niya ang mga kilos ng dalawa. Naramdaman niya na parang naiilang ang dalawa sa pagtawag sa mga pangalan ng mga ito. Daig pa ng mga ito ang magkapatid kung mag-usap. Samantalang siya naman ay nagpaiwan sa labas ng bahay. Nag-aalala siyang malapit ng dumilim ang paligid at mangyayari na ang sumpa sa kanya. Walang dapat makaalam ng kanyang sekreto, katulad ng nabanggit sa kanya ni Lolo Isme. Hindi alam ni Raul kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang ama at ng bisita nito, dahil mas pinili niyang matulog ng maaga at magkulong sa loob ng kanyang kwarto. Habang pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili, kung gaano kahirap ang mararanasan niyang sakit habang nagpapalit siya ng anyo bilang isang taong tagak. Umagos ang kanyang luha sa mga mata. Takot na takot siya, subalit kailangan niyang mag-isang harapin ang parusa ng diwatang sumumpa sa kanya. Napabalikwas ng bangon si Raul nang bigla niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang dibdib. Para yung humihibot-hibot na parang may buhay na insekto sa loob. Nahawakan niya ang kanyang benda sa dibdib. Napatayo siya at sinubukang hindi lumikha ng ingay sa loob. Hindi maaaring malaman ng kanyang ama ang tungkol sa nangyayari sa kanya. Anak, hindi ka ba sasabay kumain sa amin ni Mang Gestoni mo? Kanina ka pang tanghali hindi kumakain ah. Busog pa po ako, Tay. Sige na po. Kayo na lang po muna kumain. Napakagat sa palad si Raul dahil sa masakit na paghaba ng kanyang dalawang binti hanggang sa para na yung binti ng tagak. Payat ang kanyang paa at sa ibon na rin ang kuko. Habang ang kanyang kamay ay kusang dumidipa at unti-unting tinutubuan ng pakpak sa balat. Bumalot ang kulay puting balahibo sa kanyang katawan at humaba ang kanyang leeg. Naluluwa siyang pinagmasdan ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang pagkalam ng kanyang sikmura, maging ang pagkauhaw niya sa dugo. Alam niya na kahit hindi niya nakikita ang kanyang mga mata, ay namumula yun na parabang nagbabagang apoy. Ganun pa rin naman ang kanyang muka at hindi siya nagkaroon ng mahabang tuka. Katawan lang ng tagak ang nagbago sa kanya. Sa bintana siya dumaan. Lumipad siya sa impapawid habang hindi niya matanggap sa kanyang sarili na isa na siyang halimaw. Naamoy niya sa hangin ang mabangong amoy ng sanggol sa sinapupunan ng isang inang malapit ng magluwal ng anak. Kahit na anong mangyari,
Hindi ako kakain o titikim ng dugo ng tao. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa tumikim ng karne ng tao. Saktong pagtingin niya sa ibaba ay nakita niya ang nakahintong kalesa. Merong isang lalaking kutsero ang nagmamadaling umikot sa loob ng sasakyan. Nasiraan ito ng gulong at tiyempong manganganak ang babaeng pasahero nito. Yun ang kanyang naaamoy na mabangong sanggol. Asawa ni Mang Alex ang nakikita niyang babae na pinapaanak ng kutsero. Sa kalesa mismo nanganganak ang babae. Natanaw niya ang kakaibang mga nilalang na nakadapo sa puno ng mangga. Kahawig niya ang mga yun. Nakatanaw ang mga ito sa ibaba habang hinihintay ang pag-iyak ng bata. Pumosisyon siya upang protektahan ang nanganganak na buntis. Saktong pag-iyak ng sanggol ang pagkataranta ng mga nilalang sa pagbaba sa lupa. Lumipad din siya sa unahan ng kalesa, paharang sa 3 nilalang na nag-anyong taong tagak. Nakangisi ang mga ito na ang pakpak ay nakadipa. Umiiyak ang babae dahil sa labis na takot nang makita ang mga nilalang na nasa unahan ng kalesa. Kung ano man ang binabalak nyo, ay huwag nyo lang ituloy dahil hindi ko kayo hahayaang magtagumpay. Balit hindi natinag ang mga taong tagak. Umatake ang mga ito papalapit sa kanya. Bigla ang paglitaw ng liwanag sa kanyang mga kamay at lumabas ang kanyang espada na umaapoy. Ngunit katulad niya ay meron din palang mga sandata ang halimaw. Humaba ang mga kuko nito sa paa at tangkasanang dadangitin siya ng mga ito. Tumalon siya ng mataas para protektahan ang mag-ina sa 2 aswang na balak kunin ang sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Umikot siya sa ere at lumabas ang malabuhawi niyang liwanag na bumalot sa buong kalesa. Tumalsik ang kalaban sa malayo dahil sa liwanag na bumalot sa kalesa. Sige na, patakbuhin mo na ang kalesa, bilisan nyo! Kailangan nyo na kumalis dito! Nasa pangalim ang buhay ng sanggol! Ako na pong bahala sa kabilang gulong! Habang naiikutan sila ng malalakas na liwanag, ay nagmamadali ang lalaki sa pagpapatakbo ng kalesa, habang si Raul ay lumipad at hinawakan ang bubong ng kalesa upang maging balanse ang gulong at mapatakbo yun ng maayos. Mabilis yun tumakbo na kahit hinahabol sila ng mga kalaban ay hindi nakaabot ang mga taong tagak. Galit na galit ang mga ito na humuni ng malakas na parabang sapato. Saka muling lumipad sa impapawid. Samantalang si Raul, nang makita niya na malapit na ang kalesa sa pagamutan, ay nagpaalam na siya sa babae at sa kutsero. Sobrang nagpasalamat ang mga ito sa pagkakaligtas niya sa buhay ng mga ito. Saka siya muling bumalik sa lugar kung saan niya nakita ang mga kalaban. Pwede yata ang karne ng mga aswang ang kainin ko. Kung sino man kayo na sumubok patayin ang anak ni Mang Alex, kayo ang magiging pagkain ko ngayong gabi. Humanda kayo! Saka siya tinubuan ng pangil, saka umatake sa 3 mga nilalang na nakangising nakatingin sa kanyang dibdib. Natitilam ang mga ito sa mutyang nakabaon sa kanyang dibdib. Itinutok niya ang kanyang espada at malakas na pinagtataga niya ang mga ito. Pero magaling ang mga kalaban na umiwas sa kanyang mga pag-atake. Naramdaman niya ang pagtama ng mga kuko nito sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niya ang matigas na lupang tumama sa kanyang likod. Napansin niya ang pagliwanag ng kanyang sugat at kusayong naghilom. Mabilis siyang bumangon at hinarap ang mga nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Sabay-sabay ang mga ito na lumapit sa kanya at mabilis na hinawakan ang kanyang magkabilaang braso. Akma na sana siya nitong kakagatin sa leeg nang umikot siya sa ere at tumalsik ang mga ito sa lupa. Inatake niya ang mga ito gamit ang umaapoy niyang espada. Tinagpas niya ang mga pakpak ng mga ito at sa isang iglap ay bumalik ang mga ito sa anyo bilang isang tao.
Namimilipit ang mga naputulan ng kamay na nakahandusay sa lupa. Isa lang ang napansin niya sa mga nakalaban niya. Lahat ng mga yon ay merong nakabaon na tuka ng tagak sa dibdib. Binunot niya yon at lumiwanag ang katawan ng lalaki. Saka lang yun natunaw, ganun din ang ginawa niya sa ibang mga kasama nito. Naluluwa siyang napaupo sa lupa. Nagtataka siya sa mga nangyayari. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang mahawakan niya ang tuka ng tagak. Kapareho yun ng nasa dibdib niya. Itinago niya yon sa kanyang bulsa dahil alam niyang magagamit niya yon sa oras na muli niyang makausap ang diwata. Punong-puno ng panghihinayang ang dibdib niya nang hindi man lang niya natanong ang aswang bago ito naglaho. Hindi niya rin nakita ang mukha nito upang makilala kung sino ang taong tagak. Ano nangyayari? Bakit marami akong katulad na may nakabaon na tuka ng tagak sa dibdib? Diyos ko, kailangan kong makausap si Lolo Ismi. Kailangan ko siyang makita. Nagmamadaling tumayo si Raul at lumipad sa impapawid. Kaya lang, habang lumilipad siya sa ere, ay naramdaman niya ang pananakit ng kanyang sikmura dahil sa pagkauhaw niya sa dugo. Pero kahit na anong mangyari, ay hindi niya gagawin ang sinasabing yun ng diwata sa kanya. Hindi siya papatay ng tao. Hinanap niya ang bahay ng matanda sa gitna ng kakahuyan. Matagal siyang nagpaikot-ikot sa itaas ng mga puno dahil hindi pa siya maaaring umuwi sa kanilang tahanan. Mananatili siya sa pamamahay ni Lolo Isme. Sakto na nakita niya ang maliit na kubo ng matanda. Bukas pa ang ilaw ng gasera nito sa loob. Paglapat ng kanyang mga paa sa lupa, ay malaki ang hakbang na kumatok sa pinto. Nagbabaka sakali na lamang siyang yun nga ang bahay ng matanda. Lolo! Lolo, tulungan niyo po ako! Lolo Isme! Nagtago muna siya sa likod ng halaman para lang masiguradong doon nga nakatira ang matandang albularyo. Narinig niya ang yabag ng paa papunta sa pinto at nakita niyang sumilip sa pintuan si Lolo Isme. Sino yan? Dahan-dahang lumabas sa pinagtataguang halaman si Raul. Naluluwa na kagad siya nang makita ang matanda. Nakakunot ang noo nito na nakatitig lamang sa kanya. Raul? Ikaw ba yan, iho? Ako po ito, Lolo Isme. Tulungan niyo po ako. Diyos ko, pumasok ka, bilisan mo. Nilakihan ng matanda ang bukas ng pinto para makapasok siya. Mabilis na isinara ni Lolo Isme ang bintana pati ang pintuan at pinaupo siya sa upuang gawa sa kahoy. Nanginginig ang kanyang katawan habang tinitiis ang pananakit ng kanyang sikmura. Bakit nagpunta ka dito? Ano ba nangyari sa'yo? Ito po ang kapalit ng parusang ibinigay sa akin ng diwata. Ang maging taong tagak at uminom po ng dugo ng tao. Pero hindi ko po yun magagawa, Lolo Isme. Hindi ko kaya. Pero mamamatay ka, Raul, kapag hindi ka uminom ng dugo. Maghihina ka. Baka ikaw ang gawing pagkain ng mga aswang na humahabol sa'yo. Hindi bali na lang po, Lolo Isme. Hindi ko lang po maiwasang hindi malungkot kapag naiisip ko po si tatay. O ano na ang plano mo ngayon? Bakit ka pumunta rito? Pakiramdam ko po, niloko ko ng diwatang nagparusa sa akin, Lolo. Parang hindi po siya totoong diwata. Natuklasan ko po kanina sa mga napatay kong taong tagak. Meron din po silang mga mutya sa dibdib ng gininto ang tuka ng tagak. Hindi lang po ako nakaranas ng ganong kaparusahan. Kaya siguro, marami na mga aswang sa baryong to dahil lahat ay pinarusahan ng diwatang yun. Lolo Isme, tulungan niyo po ako. Naguguluhan na po talaga ako sa mga nangyayari sa akin. Kagaya na sinabi ko sa'yo kanina, walang makakaalam ng tungkol sa'yo. Dahil papatayin ka ng taong bayan. Ikaw ay kabilang na sa mga aswang. At kapag tumindi ng tumindi ang pananakit ng iyong sikmura, mapipilitan ka ng uminom ng dugo.
pwede ka namang uminom lang ng dugo ng tao, tapos hindi mo sila papatayin. Paano naman po yun? Anong mangyayari sa kanila, Lolo Isme? Mabubuhay naman sila. Yun nga lang, mahahawa sila ng iyong pagiging aswang. Teka lang, maalala ko. Hindi ba't may kaibigang padating ang ama mo? Opo, nasa bahay na po siya. Si Mang Gestoni po. Nalaman ko po, nakakalabas lang po niya sa kulungan. Ano po dahilan at nakulong siya, Lolo Isme? Alam po ba niyo? Ha? Matagal na panahon na yon. May 10 taon na ang nakakalipas. Isang mag-asawa ang hinabol ng taong bayan dahil kay Gestoni. Ang sabi aswang daw ang mag-asawa. Tumakas pa nga mag-asawa pero hinabol sila ni Gestoni. Napatay yung babae. Anak pala ng dating kapitan na nagpakamatay rin matapos na mamatay ang anak. Nakulong si Gestoni dahil nagkamali siya ng hinala. Dahil sa kanya, isang buhay ang nawala. Ano pong balita sa nakatakas na asawa ng babae, Lolo? Nakaligtas po ba siya? Walang naging balita noon sa baryo. Ang kutod ng lahat, patay na ang lalaki. Pero pagkatapos nun, lumitaw ang mga aswang. Lahat na makakita sa mga aswang ay pinapatay nito. Kaya hanggang ngayon, ay wala pang nakakakita sa totoo niyong anyo. Sa tingin ko po, ay kakalat sa buong baryo ang itsura ng aswang. Dahil sa mag-asawang iniligtas ko. Anong ginawa mo pala sa mga napatay mo? Kinuha ko po mga tuka na nakabaon sa kanilang dibdib. Tapos natunaw po silang bigla. Pwede ko bang makita kung ano ang itsura? Kukunin sana ni Raul ang mga tuka ng tagak na naipon niya sa kanyang bulsa nang biglang lumiwanag ang labas ng bahay ng matanda. Narinig nila ang boses ni Kapitan. Yun ang oras ng pagroronda ng mga ito kasama ang mga tanod. Bumundol lang kaba sa kanyang dibdib na napatingin sa nag-aalalang muka ni Lolo Isme. Magtago ka na muna sa kwarto. Baka makita ka nila sa ganyang kalagayan. Dalian mo! Mabilis siyang pumasok sa nakabukas na pintuan ng silid ng matanda at isinara yun. Narinig niya ang usapan sa labas. Dinig niya ang boses ni Kapitan na nagtatanong kung may napadpad doon na kahinahinala ang kilos dahil nakapagsumbong na pala ang babae at kutsero kay Kapitan. Wala naman po nagagawi sa lugar na ito. Ang totoo nga po nagpapahinga na ako nang tumawag kayo. Maya-maya pa ay narinig niya na nagpaalam ang mga ito sa matanda. Kasunod ang mga yabag ng paa ng mga tanod ni Kapitan, papalayo sa bahay ng matanda. Saka lamang isinara ni Lolo Isme ang pintuan. Sige na, pwede ka nang lumabas, Raul. Kailangan mo magtago sa bahay nyo. Hindi ka pwedeng manatili sa bahay ko. Baka makita ka nila rito. Naiintindihan ko po. Baka madamay po kayo kung sakaling malaman nilang tinutulungan niyo po ako. Pasensya ka na, iho. Sige na, makakaalis ka na. Mag-iingat ka na labang. Gawin mo ang sinabi ko, kaysa mamatay ka sa gutom. Kung mas matimbang ang pagmamahal mo sa iyong ama, pipiliin mo mabuhay kapalit ng buhay ng bisita nyo. Pag-iisipan ko po. Pero hanggat kaya ko pong pagtiisan ng sakit, ay hindi po ako titikim ng dugo ng tao. Taka pala, pwede mo ring inumin ang dugo ng kapwa mo aswang. Mapapatay mo ang aswang kahit sa pamamagitan lamang ng iyong kagat. Magkokontra ng inyong dugo hanggang sa mamatay ang aswang na makakagat mo. Teka, oo nga pala. Baka inahanap ka na ng iyong ama para kasing narinig ko siya kanina na humihingi ng tulong. Baka napahabak na siya. Diyos ko, wag naman po sana. Ang lupit naman po ng parusa ng diwatag din sa akin. Pero sa bagay, kasalanan ko naman po talaga eh. Sana, hindi ko na lang po pinatay ang tagak na yun. Sige po, Lolo Isme. Aalis na po ako. Marami pong salamat. Luminga-linga muna sa paligid si Raul bago lumipad papalayo sa bahay ng matanda. Nawala na sa isip ni Raul ang tungkol sa tuka
na hinihingi ng matanda sa kanya. Naalala lamang niya ito nang nasa himpapawid na siya. Nakita niya sa ibaba ang malakas na liwanag ng mga sulo ng tanod, pero bigla siyang kinabahan nang makitang may ilang mga aswang na nakaabang sa mga tanod. Hindi maganda ang kanyang kutob. Balak ng mga taong tagak na salakayin ang mga nagroronda. Mas lalo siyang kinabahan na baka may nangyaring ang masama sa kanyang ama. Sinabayan niya ang pagbulusok ng lipad ng mga ito para atakihin ang mga tao. Mabilis din siyang bumaba sa lupa at humarang sa mga halimaw. Saktong napatayo siya sa gitna ng tanod at ng mga aswang. Natigilan ang mga tanod. Hindi nakagalaw ang mga ito nang makita ang kanilang mga anyo. Hanggang dyan na lang kayo! Huwag niyo nang ituloy ang mga binabalak niyo! Nagsipag-atrasan ang mga tanod dahil sa labis na takot. Pero nagtiwala ang mga ito kay Raul. Marahil, alam ng mga ito ang tungkol sa nagawa niyang kabutihan sa babae at sa kutserong iniligtas niya. Saktong pagsugod sa kanya ng mga aswang, ay tumulong naman sa kanya ang mga tanod. Nakipagpambuno sila sa mga taong tagak. May mga nagtamo ng sugat hanggang sa natira na lamang ay ang 2 aswang. Kontra sa kanilang 2 ni Kapitan. May sugat din ito sa dibdib mula sa kuko ng mga aswang. Ako na po bahala rito, Kapitan! Tumakas na po kayo! Sige na po! Iligtas niyo po ang mga taong sugatan! Ayaw pa sana siyang iwan ni Kapitan, pero ipinagtabuyan niya ito. Saktong pagsunggab sa kanya ng aswang, ang pagsuntok naman niya sa mukha nito. Pasadsad na bumagsak ang isang taong tagak sa lupa at sunod na umatake sa kanya ang isa pang taong tagak. Lumitaw ang umaapoy niyang espada sa kanyang kamay at inatake ang mga kalaban. Bumagsak ang mga ito sa lupa hanggang mamatay at nakita yon ng mga tanod na hindi pa pala umaalis ng mga sandaling yun. Binunot niya ang tuka sa dibdib ng mga ito at isinama sa karamihan. Nakaipon na siya ng mga ginintuang tuka ng tagak. Lumapit sa kanya si Kapitan nang makita nitong natunaw na ang katawan ng mga halimaw sa lupa. Nagpasalamat sa kanya ang mga tanod, pati na rin si Kapitan. Ibinigay sa kanya ni Kapitan ang panyo nitong kulay pula para daw makilala siya sa oras na muli silang magkita sa gubat na yon. Lahat ay nakaligtas, subalit marami ang sugatan sa mga ito. Itinuro niya si Lolo Isme na pwedeng gumamot sa mga sugat ng mga tanod. Isang tangulang ang itinugon ni Kapitan at pasasalamat muli sa mga tanod. Saka siya lumipad sa himpapawid para umuwi sa kanilang bahay. Pero nakaramdam siya ng pagod. Nanghihina ang katawan dahil hindi siya nakainom ng dugo. Humihingal siyang nagpahinga sa isang sanga ng puno. Hindi niya namalayan na nawalan siya ng malay sa sanga na kanyang pinagpapahingahan. Mabuti na lamang at hindi siya nahulog. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kanyang ama na nakatunghay sa kanyang muka. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito at pagtataka ang naramdaman niya dahil alam niyang sa puno siya nakatulog. Tay, paano po kung nakapunta rito? Nakita kita sa puno na walang malay, anak. Mabuti na lang at mababa lang ang puno na pinagdapuan mo. Pumasok ako sa silid mo. Akala ko kasi nasa labas ka lang eh. Yung pala, may nangyayari na sa'yo na hindi ko alam. Alam kong sinabi mo yun sa akin, pero binaliwala ko lang dahil iniisip kong baka nagkakamali ka lang, anak eh. Nak, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maayos? Tay, hindi pwedeng may makaalam ng tungkol sa pagkatao ko. Natatakot po ko, Tay. Pinag-alala mo ko, anak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga sandaling yun nang makita kitang walang malay. Alam po ba ito ni Mang Gestoni, Tay? Hindi, wala akong sinabi sa kanya na may ganyang kang kalagayan. Alam ko na po kung bakit po siya nakulong, Tay. Nakapatay po siya ng babae. Ano? Sinong may sabi niyan sa'yo? Si Lolo Ismi po. Paano niya kayo nailigtas, Tay?
Dahil inatake ako ng aswang na babaeng napatay ni Gestoni. Pero dahil anak siya ni Kapitan, pinalabas na kasalanan ni Gestoni kung bakit namatay yung anak niya. Ipinakulong siya ng dating kapitan sa baryo. Pero hindi nagtagal, namatay din si Kapitan. Natuklasan ng mga tanod niya, nawakwak ang tiyan nito sa loob ng kwarto. Kaya ang sabi, si Gestoni raw ang may gawa nun. Kaya lang, ay napatunayan naman na hindi yun gagawin ng isang normal na tao. May kutob na pinatay ito ng asawa ng anak. Pero ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligtasan at paggaling mo. Wala po akong makakamit na kaligtasan, Tay. Hanggat hindi po ako nakakalaya sa sumpa ng diwata. Napansin ni Raul na parang may iniindang sakit sa dibdib ang ama. Magtatanong pa sana siya sa kanyang ama nang biglang pumasok si Mang Gestoni sa loob ng kanyang silid. Lumapit ito sa kanyang tabi at umalis naman si Mang Kaloy para ikuha siya ng maiinom na tubig. Ano nangyari? Wala po. Ayos na ako. Gusto ko rin po magpasalamat sa pagkakaligtas niyo po sa tatay ko. Gagawin ko talaga yon, Raul. Hinaplos ni Mang Gestoni ang pisngi ni Raul, pero parang may malakas na puwersang tumulak rito at tumalsik ito sa saig na gawa sa kawayan. Hindi ito nakabangon at nahirapang tumayo. Saktong pagbalik ni Mang Kaloy ay naabutan itong bumabangon pa lamang si Mang Gestoni sa saig. Nanlalaki ang mga mata ni Raul at nakaawang ang bibig niyang nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa muka ng dalawang lalaki. Mabilis na inilapag ng kanyang ama ang baso sa ibabaw ng lamesa. Sa kanilapitan ang nakatayo na si Mang Gestoni. Tay! Mang Gestoni! Ano po nangyayari? Nakita ni Raul na namumula ang palad nito na parang nasunog. Nagtataka itong napatingin sa kanyang muka. Kitang-kita niya ang takot sa muka ni Mang Gestoni. Si Mang Kaloy naman ay nanginginig ang katawan at yun ang napansin niyang parang may mali sa mga ito. Mabilis na lumapit sa kanya si Mang Gestoni at walang kaabog-abog na itinaas ang kanyang damit. Nalantad sa paningin nito ang pinagbaunan ng ginintuang tuka ng tagak. Ang alam niya ay hindi yun makikita ng isang ordinaryong tao. Pero batay sa tingin ni Mang Gestoni, natitigilan itong muling tumingin sa kanya. Nakikita nito ang tukang nakabaon sa kanyang dibdib. Sino nagbaon ng tuka ng tagak na to? Teka, wag mo muna akong hawakan. Po, alam niyo po ang tungkol sa tuka ng tagak sa dibdib ko? Nakikita niyo po? Sagutin mo muna ang tanong ko. Sino ang may gawa nito? Isang diwatang taong kwago po. Pinarusahan po niya ako sa pagpatay ng tagak na asawa raw po niya. Ito po ang kapalit ng kasamaan ko, Mang Gestoni. Patayin ko raw po ang mga aswang na kagaya ko rin pong taong tagak. Sinabi ba niya na kailangan mong uminom ng dugo ng tao? O di kaya kumain ng karne ng tao? Dahil kung hindi, ay mananakit ang sikmura mo dahil sa gutom at makakaramdam ka ng panghihina ng katawan? Opo, sinabi po niya yun. Pero nadiskubre ko po kagabi na halos lahat po ng mga napatay kong taong tagak ay tulad ko pong may nakabaon din na tuka sa dibdib nila. Ang sabi po niya ay mutya raw po ito ng ginintuan tuka ng tagak. Hindi siya totoong diwata, Raul. Kampon siya ng kadiliman na gumagawa ng mga aswang. Hindi siya totoong diwata katulad ng sinabi niya sa'yo. Dahil siya mismo ang amo ng mga aswang. Diyos ko, siya ang asawa ng babaeng napatay ko. Siya ang bumalik para gumanti sa akin. Sinadya nila akong ipakulong dahil isa akong manunugis ng aswang. Taglay ko ang sinasabi mong mutya ng ginintuan tuka ng tagak. At ang tuka ng tagak na nasa dibdib mo ay huwad. Hindi ito totoo. Gestoni, anong ibig mo sabihin? Ang tuka nasa dibdib ng anak mo ay mutya ng pagkaaswang. Matatanggal lamang ito sa oras na mapatay mo ang taong kwago na may gawa nito sa'yo. Niloko ka niya para gumawa ng aswang at nalaman na niya na konektado kayo sa akin. Kaya kayo ang ginagantian niya. Pagkukunwari ang sinasabi niyang gumawa ka ng kabutihan
At ang mga taong tagak na nakakalaban mo, lahat sila ay biktima ng hayop na yun. Matagal nang patay ang asawa niya, kaya wala siyang asawang pinatay mo. Dala ng pag-aalala ay nayakap ni Mang Kaloy si Raul. Samantalang si Raul naman ay biglang nakaramdam ng takot. Nag-aalala siya na hindi niya akalain na nahulog na pala siya sa bitag ng aswang na nagparusa sa kanya. Pero hindi pa rin yun mangyayari sa kanya. Kung hindi siya pumatay ng tagak, yun ang ginamit ng aswang para makalapit sa kanya. Kung ganon, matutulungan niyo po pala ako, Mang Gestoni. Kahit buhay ko pa ang kapalit, tutulungan talaga kita. Magkasama natin papatayin ng diwatang yun. Sa oras na magkaharap kami, papatayin ko siya. Kaya po pala nakikita niyo ang tuka sa dibdib ko dahil manunugis kayo ng mga aswang at kayo ang may tangan ng tunay na mutya ng ginintuan tuka ng tagak. Teka sandali, para maniwala kang hindi yan ang tuka ng ginintuan tagak. Akin na, Kaloy. Dali, yung tubig na dala mo kanina. Nilapitan ni Mang Kaloy ang basong nakalapag sa lamesa at kinuha ang baso saka inabot yun kay Mang Gestoni. Pumikit ito ng mariin at sa isang iglap lang ay napansin niyang nagkulay asul yun na parang may bisa ng isang malakas na orasyon. Ibinuhos ni Mang Gestoni ang tubig sa kanyang dibdib. Kitang-kita ni Raul na nagkulay itim yun at lumabas ang kulay itim na usok mula sa sugat niya. Napaatras si Mang Kaloy, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Lumikot din ang mga mata na parabang meron tong gustong sabihin. Marami pa po akong nakuwang mga tuka ng tagak sa dibdib ng mga nakalaban ko. Nang binunot ko po yun sa dibdib nila, ay bigla po silang nalusaw. Mawawala lang yan kapag napatay mo na ang kwago na yun na nagpanggap na diwata. Ang hayop na yun, pati ang anak ko'y dinamay pa niya. Mapapatay ko siya. Mamayang gabi, haharapin natin siya. Papatayin natin ang hayop na aswang na may gawa nito sa'yo. Ang lahat ng mga taong tagak na haharang sa ating daan hanggat maaari ay pipilayan lang natin sila dahil maging sila ay ililigtas natin. Sasama ako, Gestoni. Sasamahan ko ang anak ko. Mang Gestoni, ano pong gagawin ko sa mga tuka na to? Ililipat ko sa iyo ang tunay na mutya ng gininto ang tuka ng tagak. At ang mga tuka ng tagak na yan na naipon mo, ang gagamitin mo sandata laban sa kanya. Yan din ang papatay sa halimaw na yon. Pero may lumalabas na pong sandata sa kamay ko sa tuwing nagpapalit po ako ng anyo. Hindi siya tatabla ng sandatang yan dahil siya rin ang nagbigay sa inyan. Inaniwala ka niya sa mga salitang sinabi niya sa iyo. Ang makakapatay sa kanya ay ang tunay na mutya ng ginintuan tuka ng tagak at ang mismong tuka ng tagak na ibinaon niya sa kanyang mga biktima, ang tunay na makakapatay sa kanya. Kaya tama lang ang ginawa mong pag-iipon sa mga tuka. Hinubad ni Mang Gestoni ang suot nitong kwintas, saka isinuot yun sa kanyang leeg. Nakita niya ang mahabang tuka ng tagak sa palawit at ibang-iba yun sa itsura ng tuka na nakabaon sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagsanib ng malakas na puwersa sa kanyang katawan, pati na ang pagbabago sa kanyang pakiramdam. Tay, paano nga pala ako nakaligtas sa pagkauhaw sa dugo? Bigla ka nagsalita habang natutulog ka na kailangan mo ng dugo. Kaya hiniwa ko ang aking braso at ipinatak ko sa bibig mo. Hindi ko inilapat ang kamay ko sa bibig mo para hindi ako mahawa ng pagiging aswang. Sa awa ni Raul sa kanyang ama, ay bigla siyang tumayo at yumakap dito. Pero ganun na lamang ang pagtataka niya nang tumalsik din si Raul pabalik sa kinatatayuan ni Mang Gestoni. Bumagsak siya sa sahig at nakita niya ang kanyang ama na nakahiga na rin sa sahig. Si Mang Gestoni ang agad na nakapagsalita. Anak ng putya naman, Kaluyo. Pati ikaw ay may sumpa ng aswang at balak mo pang itago sa amin. Kaya pala na magkita tayo ay hindi kayo yumakap sa akin. Sa halip ay hinawakan mo lang ang kamay ko at iwas kang lumapit sa akin. Hindi!
Wala pa akong tuka ng tagak sa dibdib nun. Kagabi lang nangyari to sa akin. Nang makasalubong kong taong kwago. Tay, Iniangat ng kanyang ama ang damit at meron din ito sa dibdib. Sinabi nitong katulad ng sinabi ng taong kwago, parusa yon sa pagpatay raw sa asawa nito. Si Raul, taglay na niya ang pinakamalakas na kapangyarihan dahil nagsanib ang mutya sa kanyang katawan. Ibang usapan kapag naisuot ang mutya ng tagak sa taong may hawa ng aswang. Talagang isang malakas na kapangyarihan ang mabubuo. At ikaw naman, Kaloy, hindi ka muna pwedeng lumapit kay Raul. Tumayo si Mang Kaloy at naluluwang napatingin kay Raul. Punong-puno rin ito ng takot sa muka. Kaya pala madali siyang nakuha ng kanyang ama dahil katulad niya ay nakakalipad na rin ito. Mabuti na lamang at hindi sila nagtagpong mag-ama para maglaban. Kaya bilang paniniguradong makikilala nila ang bawat isa, ibinigay ni Raul ang kulay pulang panyo sa ama. Ibinigay yon ni Kapitan sa kanya. Sa ganung paraan ay makakaligtas ang ama dahil makikilala ito ng mga tanod bilang mabuting aswang. Ngayon, alam na natin ang lahat na kayo ay biktima rito. Palalabasin ko siya sa lungga niya. Matagal niya nang gustong mapatay ako at lalabanan ko siya. paano po kayo? Ngayong wala na po sa inyong mutya. Manunugis ako ng aswang. Kahit wala sa akin ang mutya, magagawa ko pa rin pumatay ng mga aswang. Ang kailangan natin, mapatay ang halimaw na gumawa nito sa inyo at maligtas natin ang kanyang mga naging biktima. Buong araw silang naghanda ng mga gagawin sa pagpunta sa gitna ng kakahuyan. Si Mang Gesto nilang ang lumabas sa gitna ng kagubatan habang si Mang Kaloy at Raul naman ay nanatiling nasa itaas ng puno. Habang ang bilog na buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw sa gitna na yon ng kagubatan. Biglang dumating si Lolo Isme. Sino ka? Anong ginagawa niyo sa gubat na to? Mapanganib dito. Hindi nakatiis si Raul at bumaba siya sa lupa para iligtas ang matanda habang si Mang Kaloy naman ay nanatiling nasa itaas ng puno. Lumapit siya kay Lolo Isme para sabihing kilala niya si Mang Gestoni. Lolo, kayo ang hindi dapat na narito. Mapanganib po rito. May hinihintay po kami. Hinihintay? Alam mo namang mapanganib dito, di ba? Lolo, sige na po. Umalis na po kayo. Bakit po kayo pumunta rito? Raul, umalis ka sa tabi niya. Pumunta ka rito. Mang Gestoni, huwag po kayo mag-alala. Hindi po siya kalaban. Kakampi po natin siya. Ang hinihintay niyo ba ay ang diwatang nagsumpa sa'yo, Raul? Opo, dahil alam na naming niloko niya kami. Siya ang totoong aswang, Lolo. Niloko niya po ako. Hindi ko totoong napatay ang asawa niya. Naalala po ba ninyo ang kinuwento niyo sa akin? Yung asawa ng babae. Buhay siya. At siya po nagiganti sa mga tao. Pati na po kay Mang Gestoni. Si tatay po, ginawa rin po niyang aswang. Raul, umalis ka sabi sa tabi niya. Siya ang kalaban. Isang malakas na pagsakal sa kanyang leeg ang naramdaman ni Raul nang muli siyang humarap kay Lolo Isme. Sa pagkakataong yun ay nakangisi itong nagkulay pula ang mga mata na mistulang bolang apoy. Pero nabitiwan siya nito nang mapaso ito sa kanyang katawan. Dahil yun sa taglay niyang mutya. Nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging matanda ay nagpalit ito ng anyo. Nagkaroon ng balahibo sa katawan si Lolo Isme. Tumubo ang matatalas nitong mga kuko sa kamay at nagkaroon ng mahahabang pangil, pati na ang pagtubo ng sungay. Ito ang lalaking nagparusa sa kanya. Mula sa puno ay bumaba na rin sa lupa si Mang Kaloy at galit na galit itong sumugod sa nakatayong si Lolo Isme. Hayop ka! Pati ako at ang anak ko! Ginawa mong aswang! Magbabayad ka sa aking hayop ka! Hindi na kayo makakabalik sa natin yung anyo. Mapapatay na muna niyo ko bago kayo makalaya sa kapangyarihan ko. Tay, huwag po kayo lumapit sa kanya. Pinatay nila ang aking asawa.
Kaya kulang pang kabayaran yan sa lahat ng sakit na pinagkaloob nyo sa akin. Mga hayop kayo. Lahat ng may kinalaman sa pagpatay sa asawa ko, magiging aswang na kagaya nyo. Walang makakaligtas sa bagsik ng paghihiganti ko. Yun ay kung magtatagumpay ka pa sa amin. Ililigtas ko sila at papatayin kita dahil sa ginawa mo sa akin. Tama lang pala, natugising ka ng mga tao noon. Dahil kampon kayo ng demonyo. Ibabalik ko sa'yo lahat ng pagpapahirap mo sa aking hayop ka. Matitikman mo ngayon ang ganti ng isang batang pinarusahan mo. Ha! Sabay ng pagsigaw ni Raul, ang pagbalot ng liwanag sa buo niyang katawan. Naging taong tagak si Raul, ngunit sa pagkakataong yun ay hindi na isang kulay puting tagak, kundi isang kulay gintong tagak na ang liwanag ay may epekto sa mga nilalang na katulad niya. Nadamay ang kanyang ama sa tila nakakapasong epekto ng liwanag sa katawan niya. Habang si Lolo Isme ay nakatayo lamang at tila hindi nasisilaw sa kanyang liwanag. Lalo na nang ilabas ng aswang ang hawak nitong espada na may kulay itim na usok. Mang Gastoni, umalis na po kayo rito ni tatay, bilisan nyo! Ilayo niyo po siya sa akin! Namimilipit ang kanyang ama sa sakit ng epekto ng liwanag sa katawan niya, kaya pinagtago muna ito ni Mang Gastoni sa likod ng isang puno, habang ang agwat naman niya sa aswang ay halos 5 dipa na lamang ang layo. Nakangisi itong nakataas ang espada. Ipinakita niya rin ang kanyang espada, kasabay ng pagbagsak sa lupa ng mga taong tagak na nasasaktan sa liwanag ng katawan ni Raul. Hindi makagalaw ang mga aswang. Sige na, Raul! Patayin mo siya! Ako na ang bahala sa mga taong tagak na bumagsak sa lupa! Itatago ko sila sa hindi maaabot ng liwanag mo! Saka ako babalik para tumulong sa'yo! Wala na akong magagawa! Wala na! Dahil nagkalat na mga aswang naniniwalang na parusahan lamang sila ng diwata! Pero ang totoo, ito ang ganti ko sa lahat ng mga naging kasamaan nila sa buhay ng asawa kong pinatay niya! Nararapat lamang na patayin ka dahil nalimaw ka! Nagkunwari pa kayong matanda na nagmamalasakit sa akin, hayop ka! Mapapatay kita! Tama na, Satsat! Patutunayan ko sa iyo walang binatbatan sa data mo laban sa kapangyarihan ko kahit tangan mo pa ang mutya na gininto ang tuka ng tagak. Inutil ka at madaling naniniwala sa pagkukunwari ko! Ganun na? Ngayon, hindi ka na makakatawa sa gagawin ko! Lasapin mo kapangyarihan sinasabi mong walang binatbat sa'yo! Itinutok ni Raul ang liwanag ng espada sa taong kwago at tumalsik ito sa lupa nang tamaan ito ng kanyang kapangyarihan. Natagalan itong tumayo dahil sa malakas na epekto ng kanyang kapangyarihan. Sinubukan niya itong lapitan, subalit nagulat siya sa mabilis nitong pagtayo at naramdaman niya ang pagbaon ng espada sa kanyang tiyan. Hindi niya naisip na may kapangyarihan din itong kumilos na parang kidlat at kasing linaw ang paningin nito ng kwago. Mabilis siyang binunot sa kanyang tiyan at bumagsak siya sa lupa. Kaya naman, si Mang Gastoni ang humarap dito at sumigaw ng malakas. Anak! Hayop ka! Sinaktan mo ang anak ko! Papatayin kita! Sa pagtataka ay napabangon si Raul. Tinawag kasi siyang anak ni Mang Gastoni. Sa isip niya ay bakit sasabihin yon ng lalaking kaibigan ng kanyang ama. Napatingin siya sa gawi ni Mang Kaloy na nakayuko dahil iniiwasan nito ang liwanag sa kanyang katawan. Saktong dumating ang kasama ng mga tanod pati si Kapitan. Nakita ng mga ito ang kulay pulang panyo sa braso ni Mang Kaloy, kaya hindi nito sinaktan ang kanyang ama. Sa halip ay inalalayan itong tumayo, habang si Mang Gastoni ay nakikipagpambuno sa aswang na si Lolo Isme. Naramdaman ni Raul ang paghilom ng kanyang sugat sa tiyan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang umangat sa hangin at malakas na lumabas ang lumalagablab na apoy sa kanyang espada. Bigla siyang dinala ng hangin sa kinaroroonan ni Lolo Isme. Sakto yon ng pagbagsak sa lupa ni Mang Gastoni. Duguan ng tiyan nito dahil sa tama ng espada ni Lolo Isme.
ubod lakas niyang itinarak ang kanyang espada sa katawan ng aswang at lumabas ang kulay itim na usok sa katawan nito. Hindi! Hindi maaari! Pagbabayaran mo ito! Bumangon si Mang Gestoni at ubod lakas din itong sinuntok ang aswang sa muka, kaya tuluyang bumagsak sa lupa si Lolo Isme. Saktong pagbagsak nito, ang pagsaksak ulit ni Raul ng espada sa katawan nito. Dinukot ni Raul ang mga huwad na tuka ng tagak sa kanyang bulsa at yun mismo ang isinaksak niya sa leeg, sa dibdib at sa tagiliran ng matanda hanggang maubos niya ang lahat ng mga tuka sa katawan nito. Ito na magiging katapusan mo! Bumalik ka na sa impyerno! Kasabay ng pagsaksak niya nang umaapoy niyang espada sa dibdib ng pinuno ng halimaw, ang pagsabog ng malakas na liwanag sa buong katawan ng aswang. Magkasabay silang tumalsik sa damuhan ni Mang Gestoni at nakita niyang natunaw ang katawan ng aswang. Nawala ang tuka ng tagak na nakabaon sa kanyang dibdib at nagbalik na ang dati niyang itsura. Hindi na sila taong tagak ni Mang Kaloy. Maging ang mga taong tagak na bumagsak sa lupa ay bumalik na rin sa kanilang pagiging tao. Gulat na gulat ang kapitan ng baryo dahil ang mga taong tagak ay ang mga nababalitaang matagal nang nawawala. Tumayo si Mang Gestoni at yumakap ng mahigpit kay Raul. Ganon din si Mang Kaloy na nakalaya na rin sa sumpa. Mabuti na lamang ang tinamong sugat sa katawan ni Mang Gestoni ay hindi masyadong malalim. Kanina po, tinawag niyo po akong anak. Bakit po, Mang Gestoni? Dahil ako talaga ang totoo mong ama, Raul. Balak ko lang sana na kunin kita sa kapatid kong si Kaloy. Pero dahil pareho kayong nasa panganib, napagpasyahan kong iligtas ko muna kayo. Ngayong napatay na natin ang pinuno ng mga aswang, wala nang dahilan para umalis pa tayo sa baryong to. Nakalaya na ang mga tao at wala nang banta ng panganib sa buong baryo. Patawarin mo ako, anak, ha? Kailangan kong gawin yun para ilayo ka sa pag-iiganti ng halimaw na yun. Pero hindi ko inaasahan na alam na pala niya at natunto na tayo. Patawarin mo rin ako, Raul, sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Ay, pero hindi ko po kayang iwan si Tatay Kaloy. Hindi natin siya iiwan, anak. Dahil magkakasama tayong titira sa baryong to. Kasama ang Tatay Kaloy mo, na kapatid ko. Nagulat silang lahat sa pagsigaw ni Dante nang makita nito na nakabalik na ang amang matagal nang nawawala. Isa sa mga taong tagak na nailigtas ni Raul at tatay pala ni Dante. Nagpasalamat ang lahat sa kanila, pati si Kapitan at ang mga tanod nito. Maging si Dante na tuwang-tuwa na nakipagyakapan pa kay Raul bilang pagbibigay pasasalamat sa kanilang mga nagawa. Tuluyang nakalaya ang San Isidro sa pambibiktima ng mga aswang, habang ang mutya ng ginintuang tuka ng tagak ay nanatiling nasa leeg ni Raul. Hindi na siya mananakit ng mga tagak. Sa halip, magiging kaibigan na niya ito habang buhay. Masaya siya sa pagkakaroon ng dalawang ama. Magkakasama rin silang nagtatanim ng palay habang ang batang si Raul ay makikitang nakikipaglaro sa mga tagak kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Kahit ano pang pagtatago ng lihim ay mabubunyag pa rin yun at malalaman kung ano ang tunay na layunin ng isang nilalang. Ngunit kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan.